Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, isang mapagpalang umaga, Sunday, no? Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon na kung saan patuloy magabay sa atin sa loob ng isang taon. Ayan. No, New Year pa naman eh. Ang message natin ngayon pang New Year pa rin. Alright? Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin muna. Let us pray, Lord, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagkataon na kami po sama-sama upang pag-aaralan ng iyong mga salita, Panginoon. Samahan niyo po kami as we dine in into your word, Panginoon. We dive in into your word. Samahan niyo po kami. Kayo po ang magpaliwanag. O banal na Espiritu, Panginoon, pangunahan niyo po ako. Hindi po ang aking sarili makita, kundi ang iyong mga salita po naman lamang, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po ang magpaliwanag. Kayo po ang mangusap sa bawat makikinig, Panginoon. Muli, patuloy niyo kaming linisin sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Ano man ang hadlang na maaaring hindi namin manawaan, tanggalin niyo po ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kayo po magpala sa mensaheng ito, Panginoon, mapulutan namin ng aral. Salamat po. Just to pray. Amen. Alright? So, karamihan siguro sa mga tao or Kristiyano tuwing New Year, mayroong mga planuhin. Di ba? May mga parang start over again. Di ba? May mga New Year's resolution. May mga New Year's resolution ba kayo? May mga planuhin ba kayo this year? Ano mga New Year's resolution natin? Na sometimes, isang linggo lang. Hindi nagagawa. Di ba? Maaari siguro improvement. Di ba? Sa sarili. Mga goals na nais nyong mga gagawin, no? Di ba? Pero New Year's also, it's a time to reflect yung mga past year. Diba? Ano bang ginawa ko noong past year or last year, diba? Na mari kong i-improve. Or na-realize ba natin na sa tamang direksyon pa ba ako? Tama ba yung ginagawa ko? Diba? Last year. Diba? So it is time na, kumbaga, analyze yung mga priorities natin, mga pursuits natin in life, di ba? Mga values, mga goal, di ba? Siguro, i-ask natin, tama ba yung ginawa ko last year? Mayroon ba ako kailangan i-improve, di ba? Or sometimes, di ba, pag New Year, minsan kinakabahan tayo, di ba? Yung mga nakikita natin sa paligid natin, may gyera. Di ba? Yung Venezuela, ginera ng US. Yung mga ganon. No? Mayroong mga tawag nito, may mga takot, di ba? Or worries na maaring magkaroon sa atin ng magdulot sa atin ng pagkatakot, no? So paano ba natin i-start ang ating New Year, no? How to start our New Year right, no? So ang title po ng ating pag-usapan ngayong umaga, Making God First. Yan. Since New Year, new beginning. Di ba? Making God First. No, in Genesis 1:1, nung mag-start ang lahat, anong nangyari? In the beginning, God. So sa umpisa pa lang, dapat tama na natin pag-umpisa. We start with God. Di ba? Yung binasa natin kanina, yung Matthew 6:25. Matthew 6:25. Ang sabi riyan, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It's not life more important than food, and the body more important than clothes. So, ang worries ay nangyayari kapag nakapokus tayo sa ating ibang bagay rather than God. Di ba?
Kaya ang utos ng Panginoon, unahin muna natin siya. Let's start with God, no? Mayroon kasi tayong tendencies na kapag ito ang inuna natin, yung needs natin, yung energy natin ay doon nakapokus sa mga bagay na ito. Nawala ang focus natin sa Diyos. We worry about too much of the future. Hindi naman masama mag-worry, but too much worrying, hindi yan makapagdagdag ng buhay mo dito sa mundo. But ito ay magkukusay ng anxiety. Too much worrying. So may mga halagang bagay tayo, bakit tayo ginawa ng Panginoon is to worship Him. Di ba? Yun ang dapat natin uunahin. To worship Him, to love Him, to serve Him, and to represent yung kanyang interest dito sa mundo. Which is yung pagpapalaganap ng kanyang kaharian. So ano ang gagawin natin? Paano ba natin magagawa na lagi natin uunahin ng Panginoon? How we make God first sa ating pong buhay. Ang sabi po sa verse na binasa natin kanina sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. So first thing first, seek first the kingdom of God. Yung pong salitang seek, ang kanya pong ibig sabihin sa Hebreo is to crave. To crave or demand something from someone. To seek is to crave God more than anything else you desire. So first thing first, to seek God, to crave for God. Mayroon ba tayong desires to crave for God? Paano ba natin pinapakita na tayo nagki-crave sa Panginoon? Mayroon ba tayong pagkakataon na inuuna natin siya? Crave for God above all things. Crave for God more than you desire to accumulate those wealth na binanggit dyan sa Matthew 6:25. So first thing first, unahin natin ang Panginoon more than anything else. Choose to crave God in every aspects of your life. Your innermost desire dapat is to increase your craving sa Panginoon. Gusto mong makanaig ang Panginoon palagi. Ika'y nananabik sa Panginoon palagi. Ang sabi sa Psalms 42 verse 1 hanggang 2. Kung paano ang usa ay nanabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos na buhay, na Diyos. Kailan ako makakarating at makakita ang mukha ng Diyos? Are you craving for the presence of God? Ikaw ba'y nananabik na bawat araw ay may experience mo ang presensya ng Panginoon? Gusto natin na maging maayos ang buhay natin. Pero wala tayong cravings sa presensya ng Panginoon. Ano ang sabi kanina sa binasa natin sa Tagalog? Matthew 6:33. Ngunit, pag sumakitan, ano ibig sabihin yan? Strive hard. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan. Ninyo, nang higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Strive hard. Pag sumakitan. Ibig sabihin, may sacrifice. Ang hirap, no? Sikapin. Wow. Pagsikapan, no?
Pag sinabing pagharian kayo ng Diyos, it denotes relationship. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Diba? It denotes relationship. Ang sabi sa Romans 10 verse 9, sapagkat kung ipinapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon. Sige, turn your Bible into Romans 10 verse 9. Ang sabi ron, sapagkat kung ipinahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon. Ano ibig sabihin ng Jesus Panginoon? At sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, iig maliligtas ka. Ano ibig sabihin, Jesus na Panginoon? Ibig sabihin, you acknowledge Him as King. Kaya sabi niya, pag sumikatan nyo na pagharian ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Panginoon na hindi mo lang tagapagligtas. Siya ay iyong hari. Panginoon na dapat mong sinusunod. Ang sabi sa Lucas 17 verse 20, once having been asked by the Pharisee when the kingdom of God would come, Jesus replied, the kingdom of God does not come with your careful observation. So 21, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. Luke 17:20, 17:21. Nasa inyo ang paghahari ng Panginoon. Ibig sabihin, dapat kung ano ang sinasabi ng Panginoon, ay ginagawa natin. Seek ye first the kingdom of God. When we say seek ye first the kingdom of God, it denotes also giving God a priority. Sa ating bang mga buhay, priority natin ang Panginoon? Ang sabi sa Bible, sa Luke 10:41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Sa 42, but only one thing is needed. Mary has been chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ano yung pinili ni Mary? Yan, si 39. Anong sabi sa 39? But only one thing, she had his sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what He said. So ito lang pala ang kailangan. Listening to what Jesus said. When Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ito ang ibig sabihin niya. Unahin natin siya. Before we execute ang ating mga planuhin, seek God first. Seek God first in everything that you do. Wisdom ng Panginoon, insight, seek Him. Always choose to turn to Him and surrender every area of your hearts over to Him. Seek God's way over your way in doing things. Di ba, pag nagdidesisyon tayo, hindi natin kaagad-agad nagdidesisyon, pinag-iisipan muna. So before you execute, seek God's counsel. Ang sabi sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Naisama mo sa plano ang Panginoon. Tama ba? Sa schools, choosing career, pagpili ng mapangasawa. Kinoconsider niyo ba yun? Di ba? Choose to seek God first.
Trust in the Lord. And sabi sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Sa 6, in all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Diba? Proverbs 3 verse 5. Ano yung una? Seek God first. Pangalawa, seek His kingdom. And His kingdom. Pag sinabi natin kingdom, God's means is being alert of all the ways we see God display His sovereignty around us, involves responding to participating in God's work. So kasama dyan yung pag-participate sa pagpalaganap ng kanyang kaharian. Sabi riyan, set your minds on the things above, not on earthly things. Kapag ikaw daw ay nag-participate sa gawain ng Panginoon, being involved or engaging in missions, or actively participating in God's mission on earth, it is a way to seek God's kingdom. Ika'y nagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Seek God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, which is our second point. Seeking God's righteousness. Ang sabi ng meaning ng righteousness, which means the condition which is acceptable to God. So pag tinignan mo yung, di ko lang mabasa yung kanyang Greek words. Dideikos na eh. Ang ibig sabihin is being approved or a condition accepted to God. So yun yung integrity, virtue, purity of life, rightness, correctness of thinking, feeling, and acting. Di ba? Yun yung sinasabi sa Galatians 5:23. That's the fruit of the Holy Spirit. So pag sinabing righteousness, seeking God's righteousness, ito po ay tumutukoy sa bunga ng pagiging Kristiyano. Di ba? Sometimes dito tayo nasusukat mga Kristiyano. Righteousness. Di ba? Mga maliliit na bagay, mga pagkukupit sa pitaka ng nanay, mga ganon. Righteousness, di sa inyo naman dalawa yun. Yung pera mo, pera ko. It talks about moral compass, na patuloy mong mag-guide sa atin. It talks about character. How God shape your character. When we say righteousness. Diba? It also includes conquering our sin. Diba? Dapat yan kinakangkir natin ang ating mga kasalanan. Replace it with the righteousness and acts and attitude which come from God. So, kailangan mong paglabanan ng kasalanan. Sabi sa Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kung gusto mong pagharian ng Panginoon, dapat mayroon kang righteousness na sinasabi. Hebrews 12 verse 14, make every effort to live in peace with all men, to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Make every effort. So mayroon kang gagawin. Mag-i-effort ka na iwasan yung mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Ang sabi sa 2 Peter 1:5-8. Yan, pakibuksan ng ating mga Biblia.
Dahil ikaw ay Kristiyano na, sinasabi mong pinaghaharian ka ng Panginoon, dapat ganito ang mayroon ka. Ang sabi sa 2 Peter 1 verse 5, "For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge." 2 Peter 1 verse 5 to 8. Sa 6, "And to knowledge, self-control. And self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. 7, and godliness, brotherly kindness. And brotherly kindness to love. For it is you possess this quality, in increased measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ." So paano natin ito magagawa? Again, babalik tayo doon sa fruit ng banal na Espiritu. Ang susi para ma-fill tayo ng banal na Espiritu is to read His words. Kumusta ang ating mga devotions? Baka hanggang January lang. Active sila ngayon eh. Nagdi-devotion daw sila. Di ba? Mamaya, mayroon tayong ano yun? Ang tawag doon? Ano yun? Spets. Nakagawa ba kayo ng mga spets? Young Pro? Gusto natin pagpapalain, pero di naman natin hinahanap di naman natin binabasa ang salita ng Panginoon. Alright? So mabigas, ang tawag doon? Mahirap sa una lang. Pero pag sanay ka na, hanap-hanapin mo yan. Di ba? Sensya kayo kasi yun ang trabaho namin mga pastor, to watch over the flock. Di ba? Kahapon, nagdi-devotion sila. Worship team. Asan yung mga devotion nyo? Si Michael nakasimangot eh. Kailangan ipasa nyo Yari kayo. Alright? Pag ginawa natin yon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano ang pangako ng Panginoon? Which bring our points, number 3, promise of provisions. So ito yung susi. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be given us to you as well. Ano yung mga bagay na yan? Yun yung binanggit doon sa Matthew 6:25. Yung binasa natin kanina. Diba? All. Pag sinabing all, yung whole being mo. Maaring spiritual, maaring kagalingan, all these things that you need here on this earth. When we don't pursue His kingdom, but instead, umalis tayo sa paghahari ng Panginoon, ano mangyayari? Pumunta tayo sa, dalawa lang naman yan eh. Pag hindi ka kay Lord, kanino ka? Sa kalaban ka. Wala ka namang ibang gitna. Neutral ako. You have to choose. Which side are you in? Pag tayo ay lumabas sa kaharian ng Panginoon, we neglect God and enjoy the world and sin, we will open lock sa mga pangangailangan natin. Kasi yun yung way ng Panginoon para pabalikin ka sa Kanya. Trials. Di ba? Ang sabi doon sa Luke 15:14, ito po yung istorya ng prodigal son. Ito yung istorya ng prodigal son. Ang sabi niya sa kanyang tatay, "Tatay, akin na yung aking part ng kayamanan." At binigay naman sa kanya. Pero sabi,
Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain na iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain iyon, siya'y pumunta nito sa bukid upang mag-aalaga ng baboy. Sa 16, ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. 17, nang mapag-isip-isip niya, ang kanyang ginawa, nasasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. So if we running away sa presensya ng Panginoon, ito yung mangyayari sa atin. Remember Jonah, nung umayaw siya or lumihis sa kagustuhan ng Panginoon, something will happen. At ganun din sa ating mga Kristiyano. Di ba? At marami sa atin naman siguro naka-experience ng ganito. Di ba? Na kung saan, kapag malayo tayo sa Diyos, parang ang hirap ng buhay. Tama ba? Sometimes, kapag naka-experience tayo ng kakulangan, ipinapadana sa atin ng Panginoon ang, di ba? Sa Israelites, kapag sila ay nagkasala sa Panginoon, ang nangyayari sa kanila? Sila ay natatalo sa laban, di ba? Pinapadana sa kanila ng Panginoon ng kahirapan, famine, calamities, para ma-realize na dapat ang kanilang priority ay ang kaharian ng Diyos at ang katwiran nito. Kingdom and His righteousness. If we seek first the kingdom of God, everything else is fall into place. Di ba? Ito po yung proof na kung saan, ang sabi dyan, all these things shall be added unto you. If you seek God's kingdom and His righteousness. Dapat mayroong righteousness na sinasabi. Kahit na maliit na pandaraya or pagluloko, panloko ay wag natin gawin. Alright? Proverbs 37 verse 25. Proverbs 37 verse 25. Matanda na ako at mulang pagkabata. Sa tanang buhay ko ay walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya. O ang anak niya ay naging hampas lupa. Di ba? Sa English, I was young and I am old, yet I have never seen the righteous forsaken for their children begging bread. Di ba? Kaya kung ayaw mong maging hampas lupa, seek ye first the kingdom of God. Ano ba ibig hampas lupa? Nahihirapan. Parang ang pangit ng term ng hampas lupa. Malalim. Hirap na hirap, no? Hampasin mo yung bola. Di ba? Ang sabi sa, ito naman yung opposite pag hinanap natin ang kalooban ng Panginoon o gumagawa tayo sa kaharian ng Panginoon. Ang sabi sa Philippians 4:19. Yan. Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Kapag inuna natin ang Panginoon, anong gagawin niya? He will supply all your needs. So sa paanong paraan isusupply ng Panginoon ang ating pangangailangan? Nariyan ka na, tumutulong ka na sa gawain, sa anong paraan
pinapadaan ng Panginoon ng kanyang pagpapala. Ang sabi sa Deuteronomy 8:18, remember the Lord, your God, for it is He who give you the ability to produce wealth. So yung kaparaanan ng Panginoon ay pinapadaan sa ating mga abilidad, talents, skills. Di ba? Kaya kung ano man yung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, yan ay dapat hinahasa mo. Ini-improve mo. Skills. Di ba? Sa ganong paraan, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Di ba? Ang sabi sa Proverbs 22 verse 29, do you see a man skilled in his work? He will serve before kings. He will not serve before obscure men. So kaya nga tayo nag-aaral, pinag-aaral tayo ng ating mga magulang para ma-enhance yung ating skills, yung ating kakayanan. Because ito ang paraan ng Panginoon para ikaw ay pagpalain. Hindi yung pagpapala na sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things ay babagsak na sa inyo. Hindi ganon. Pinagpapala ng Panginoon ang iyong skills, abilidad sa pagninegosyo. Di ba? Hindi yan basta-basta nababagsak sa atin. Skilled in His work. So you wanna start o gusto mong pagbalain the whole year, unahin mo ang Panginoon. Magkaroon ka ng oras sa pagbabasa ng Kanyang salita. Hindi lang dahil sasabihin sa'yo, titingnan ko yung devotions nyo, ha? Well, ganun sa umpisa. Ganun kami pinalaki ni Pastor, eh. Saan ang mga devotions nyo? So, ganun. Pasensya na. Talagang duty lang. Alright? So, conclusion tayo. Yan. Ang sabi sa binasa natin kanina, Psalms 23 verse 1 to 3. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in a green pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Pag binasa po natin yung Psalms 23, ito po ay picture na kung saan ay nariyan lahat ang pangangailangan ng isang shepherd. Mayroong tubig, may supply ng pagkain. Kumbaga yung scenery ay kompleto. Ibig sabihin, kaya lang, most people are working for the scenery. Magandang buhay, magandang kita, pero hindi nila nakikita na ang susi po roon. Bakit sila nakarating sa ganon? Ay ang shepherd. So kailangan, para maging maayos tayo, dapat mas malapit tayo doon sa shepherd. Kasi pag malapit tayo doon, normal yon na sabi niya, and all these things shall be added unto you. He will take care of you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Stay close to the shepherd. Seek His kingdom. Alright? Let us pray. Lord, naman naming banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa reminder sa amin, Panginoon, na kung mayroon kaming planuhin, mga goals this year, dapat inuuna namin kayo, Panginoon. Na patuloy namin na makita na ang pagpapala ay hindi po nanggagaling sa amin, kundi kayo po ang source, Panginoon.
We have to be close to you, Panginoon. We have to follow your righteousness, Panginoon, para po sa iyong mga salita, mga pangako na all these things shall be added unto us. Salamat po, Panginoon, kayo pong magpala. Ito sa madalangin sa matamis ng pangalan pa ni Jesus. Amen. God bless everyone.